So good morning mga ka-farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. So kumusta po sa lahat na mga farmers? At saka shoutout pala sa mga supporters natin diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, no? Tsaka sa mga grupo natin diyan na magtatalong. So harvest ko po ngayon dito mga ka-farmers sa aking talungan na Calixto F1 sa 450 kapuno. So sa mga hindi po naniniwala sa aking talungan mga ka-farmers, so ito lang po ang aking area. Ayan. So napaka-cute at kakaunti lang. So napipita at nakapagpitas po ako dito ng marami. So sa ngayon ay nakapagsimula na ako mag-harvest mga ka-farmers at natapos ko na po itong isang linya, itong isang plot. So dito na po ako. Ayan. Ito na. So bali habang namimitas ako mga ka-farmers ay may ibabahagi po akong mga tips at saka pamamaraan tungkol po sa paggamit ng insecticide para po sa whiteflies, thrips, mites at saka sa mga shoot borer at ganun na rin po mga ka-farmers sa pag-aabono, kung paano ba ako mag-aabono dito sa aking talungan, no? So pag-uusapan natin lahat dito, hindi naman po lahat-lahat kung saan po tayo tutungo at mga ilang kilo nga ba ang makukuha po dito sa 450 kapuno. So abang-abangan nyo na lang po mga ka-farmers para masabi nyo naman natin na nagsasabi po ako ng totoo at di po nagbibiro. So sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, no, hiningi ko po na ang inyong pag-subscribe po dito sa aking channel at saka pag-like na rin po. So abangan na lang natin mga ka-farmers kung mga ilang kilo po yung makukuha natin sa ganitong kaliit na area. So bali mga ka-farmers, no, ang edad po ng aking talong ay 2 buwan at kalahati. So bali sa December 23 na po ito, magtatatlong buwan. At sa ngayon ay nakapagpitas na po ko ng pang-8 beses na po ito ngayon. So tungkol po mga ka-farmers sa pag-aabono, no. Sa ganitong edad ng aking talong ay nag-aabono pa ako dito ng 3 lata po ng Rifle 14 na Atlas at saka 1 lata po ng 1620 sa 16 liters. So bali nagtototal po yun ng 4 na lata po lahat mga ka-farmers, no. So ang application po sa kada puno or per hill ay 3 lata. So 3 lata na po yun ng sardinas, yung lata po ng sardinas na maliit. So once a week po ako mag-apply ng abono dito, no, sa aking talong. At patungkol naman po sa mga insecticide na gamit ko. So bali nag-harvest po ako ngayon mga ka-farmers. Mamayang hapon mag-i-spray pa ako dito ng Gold, Megatonic at saka Mitomil. So si Gold po ay insecticide. So alam na po ng karamihan yan. At si Megatonic naman po ang mga ka-farmers ay foliar. At nababanggit ko po lagi yung si Mitomil. Dahil pag bibili po tayo mga ka-farmers ng foliar na Megatonic, so may kasama na po yan sa loob na Mitomil. So depende po sa agri-supply na bibilhan natin. So yung Mitomil mga ka-farmers ay parang active ingredient na po niya yan. So naging pangalan niya na lang po. Kasi si Lanet, yung active ingredient niya po mga ka-farmers ay Mitomil. So paki-correct na lang po kung mali po ako. So yun po mga ka-farmers sa 3 lason. Sa 3 gamit ko po na yan. Si Gold, Megatonic at saka insecticide. So bali nagiging foliar insecticide na po si Megatonic dahil may mix na po siyang Mitomil. So yung timpla po kay Gold ay 40 ml
So 40 ml naman po sa Megatonic na may halo na pong Mitomil. Sa 16 liters po yan ng knapsack sprayer. So mix na po yan. So yung kaya nilang mapupuksa po sa ating talungan ay una-una po yung white flies. Tapos yung mga shoot borer na yan at saka fruit borer. So yan po ang kaya po nilang puksain, at saka yung mga armyworm, yung mga uod mga ka-farmers, no, kaya po yung patayin ni Mitomil. So parang 3-in-1 na po yan sila, or 2-in-1 insecticide na may kasamang foliar. So alimbawa mamayang hapon nag-spray na po ako ng Gold, Megatonic at saka Mitomil. So kinabukasan mag-i-spray ulit ako ng para sa mites at saka trips. So salitan lang po mga ka-farmers yung lason na gamit ko na si Kotitsu at saka si Agrimec. Dahil po si Agrimec ay meron po siyang abamectin na active ingredient na talagang nababagay po pamuksa sa trips. So every after harvest po talaga mga farmers ako nag-i-spray. So sa next harvest ko ulit, yung insecticide na gagamitin ko po ulit mga farmers, no. Halimbawa, Martes po ngayon, ang next harvest ko dito ay Friday. So pagka Friday po ng hapon, mag-i-spray na po ako ng Starkel. So yung Starkel po mga farmers ay para din po yan sa white flies. Tapos maghahalo po ako ng Score na fungicide. So yung kinalabasan niya po mga farmers ay once a week po ako nag-a-apply ng fungicide dito. So mixing ko po niyan. So pwede po kung nagtitipid po kayo, isang takal po ng Starkel. Dahil meron po yung takalan na parang kutsara na maliit. Tapos sa may Score naman po ay 10 ml kada 16 liters na knapsack sprayer mga farmers. Pagka next naman sa umaga ay Kotitsu na yun mga farmers, no. So si Kotitsu mga farmers, yung target din po niya si trips at saka mites. So ganun lang po mga ka-farmers yung ginagawa ko. Kahit sabihin ko na wala akong halos napapansin ko dito sa aking talungan na ganun na mga insekto, so nag-i-spray pa rin po ako mga ka-farmers, no. Prevention lang po yun. Kasi hindi ko na po hinihintay na dumami pa po yung insekto dito sa aking talungan. So nakaugalian ko na po na pagkatapos po mag-harvest, nag-i-spray na po agad ako. So hindi ko na po yan pinapalampas. Agad-agad na rin po ako nag-i-spray. Kaya ganun mga farmers, no, yung kagandahan po ng aking talong. So hindi naman as in na kagandahan, no. Alis ka dyan. At sa mga nagtatanong kung bakit daw hindi po ako nagpo-proning, walang Y proning, walang top proning, at hindi rin daw po ako nagbabalag. So yung purpose ko po kasi mga farmers, kaya rin ako nakapag-harvest ng maganda at saka marami, dahil marami po yung sanga ng aking talong. At saka kung bakit di rin po ako nagbabalag, isa na rin po mga farmers na kadahilanan na hindi po ako waway proning. At saka yung forma po ng aking talong ay double row. So kung bakit hindi po ako nagbabalag, so at saka malaki po yung space nito sa gitna. So mahigit 4 feet po yung tabla nito, yung daanan. So ngayon halos magsasarado na siya mga farmers, no. At least may madadaanan pa rin ako. So isa rin sa kadahilanan na hinahayaan ko lang po yan na wala pong proning at saka wala ding balag, dahil sila na rin po yan mga farmers magtutulungan sa sarili nila sa mga sanga, na hindi po sila mabali or hindi po matumba, dahil nagbabanggaan po yung mga sanga nila. Ayan, parang nagtutukod-tukod po silang lahat. So hindi naman lahat po na hindi po siya mababali. Yung dito lang po kasi nga side, halimbawa pag marami siyang bunga, yan, ganito po yung nangyayari, nabibiyak po siya. So hinayaan ko pa rin po yan mga farmers, hindi ko rin po yan binabangon. Hinayaan ko na lang siya dahil nabubuhay naman yan. Ayan, tulad po nito, ito po yung puno, buhay po sila at napipitasan ko.
Pero kapag nakikita po kung nalalanta po siya mga ka-farmers, kinukuha ko na po yan. Tsaka nilalagay sa tabi. So ginagawa ko rin dito mga ka-farmers, kapag masyado na talagang makapal yung dahon, talagang binabawasan ko na rin po ito mga ka-farmers, ng dahon sa baba, no? Para hindi na rin po mahirap mag-spray tulad po nito. Ayan. So tinatanggal ko na po yan mga ka-farmers, para wala na pong pagmumugaran yung insekto sa baba. At pag nag-spray, sa taas na lang tayo magpo-focus. Ayan. Ganyan. Tapos itong mga sanga, ayan, ito, tinatanggal ko na rin po yan mga ka-farmers, dahil wala na rin yan. Ayan. So pag nagiging malinis na po sa baba, so hindi na po tayo mahihirapan mag-spray. At saka medyo matipid po sa insecticide. So yun lang po mga ka-farmers ang aking maitutulong sa mga bago kong subscriber. Tsaka pasensya na rin kung naguguluhan po kayo sa paliwanag ko. So ulit-ulitin na lang nyo po yung panood ng aking video, para po talagang mag-gets nyo. So Tagalog rin naman yung salita ko. Shoutout pala sa lahat ng taga Norte, sa Capiz, sa mga subscriber ko dyan, no? So marami tayong subscriber sa Capiz, sa Aklan, sa Ibahay. So halos lahat-lahat ng mga ka-farmers. Ay, yan, medyo mabagal tayo. Maliit lang kasi mga ka-farmers yung basket ko. So ngayon lang po talaga ako nag-harvest mga ka-farmers, na hinihila ko lang. So totoo lang, pag nag-harvest ako ay ginugupit ko po to. Hindi ko po hinihila. So ngayon ako nagdesisyon na hilain, dahil mainit po mamaya. So medyo mabagal mga ka-farmers kapag ginugupit, dahil sa dalawang kamay iisang bungal po yung makukuha. Di po tulad ng kapag hinihila lang natin, pwede tayong mamitas na gamit ang dalawang kamay. Kaya medyo mabilis yun. So bali na lang mga ka-farmers, no? Tatapusin ko lang po itong aking pag-harvest, at i-update ko na lang po kayo mamaya kung mga ilang kilo po lahat ang makukuha ko dito. So bali mamaya po ulit mga ka-farmers. So ito na mga ka-farmers, kakatapos lang mag-harvest. So bali ayan, magbabundle na lang. So ito na po yung lahat, at kakatapos lang po talaga na mamitas. So sobrang init na naman mga ka-farmers. Ayan na. So ito po yung kanyang class B at saka yung class A. So kikiluin lang yan kung mga ilang kilo po mamaya. So update ko na lang po ulit mga ka-farmers. So ito na po mga ka-farmers ang kabuuan na pitas namin ngayon sa pang-8. So bali 4 na bundle po yun, 5 na bundle na tag 15 kilos. So 75 plus po dito na 14 bundle. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 140 plus po 75 ay 215. So 215 po yung class A, at 42 naman po yung class B. So nagtotal po siya ng 155, 57, 42 yung mga. So 200 pala, 257 mga ka-farmers, no, ang harvest namin ngayon sa pang-8 sa ganyang kalit lang po na area. Ayan mga ka-farmers, so talagang bumuelo na naman. So siguro yan na talaga mga ka-farmers yung pinakataas kong mapitas dito sa talungan ko, dahil nakikita ko na kanina, dahil masyadong malilit na po yung iba, at saka kaunti na lang po yung natirang malalaki. So bali
next Friday ulit po yung pitas ko dito dahil Martes po ngayon, so Miyerkules, Huwebes, Todis, Gap, siguro bababa na po talaga makaka-farmers yung pitas ko sa Friday. So siguro ito na po yung pinakabuelo niya ngayon. So malaking blessings na to mga farmers dahil sa ganyang kaliit lang po na aking talungan at malaki po yung aking nakuha. So ayan o, so marami siya mga farmers. So bali hakutin na lang po namin to palabas at diretso na rin po sa pag-deliver. So ayan, bali hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.